Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Simon. Walang eksaktong taon. Pototan, Iloilo. Buwan tamad kung tawagin ng tatay si Simon. Palaging napapagalitan ng mga magulang dahil wala itong natatapos na trabaho maliban sa paglilipat ng mga kalabaw. Malapad ang palaya ng ama, kaya nakapagparami ito ng mga kalabaw na ginagamit sa pagsasaka. Hoy Simon, napakain mo na ba ang mga kalabaw? Abay parang nangangayayat na ang torong ginagamit natin sa pag-aararo. Anak, ikondisyon mo na yung mga kalabaw natin, lalo na yung torong putol ang sungay. Alam mo naman, gusto ko yung kasama sa pag-aararo. Maliban sa malusog pabilis ako nakakatapos pag yun ang kasama ko. Wika ng ama na si Tatay Mado. Yang anak mo, kung ano-ano ang ginagawa. Nakita daw yang kahapon ni Liko doon sa puno ng mangga. Natutulog habang nagbabantay ng kalabaw. Anak naman, nakakapagod na ang araw-araw na pangangaral sa'yo. Yan na nga lang ang pinapagawa namin ng tatay mo. Dagdag ng ina na si Nanay Edna. Paano naman napunta si Liko doon? Simon, di ba sabi mo umalis yung kaibigan mo kasama ang mga magulang niya? Abay anak, dati ko pa ito sinasabi sa'yo. Umiwas ka na sa kanya. Hindi makakabuti sa'yo ang anak ng aswang. Muling wika ni Tatay Mado. Tay, ang alam ko talaga umalis sila. Nagulat na nga lang ako na nasa gilid ko na pala Saka naidlip lang po ako sa init ng panahon. Masarap pong matulog doon sa puno ng mangga Napakasariwa ng hangin. Tugon ni Simon. Si Liko ay matalik na kaibigan ng binata. Kaunti lamang ang kapitbahay nila. Nagkataon na ang lupang sinasaka ng tatay ni Simon ay katabi lamang ang sakahan ng tatay ni Liko. Mula pagkabata ay magkaibigan na ang dalawa. Madalas itong magkasama sa tuwing inuutusan ng kanilang mga ama. Simula nang mag-aral si Simon, tanging si Liko lamang ang naging malapit sa kanya. Sinasadya pa nitong dumayo sa kanila kahit may kalayuan ang tahanan ng isa't isa. Noon pa man, hindi na kampante ang pamilya ni Simon na kasama niya si Liko. Kalat ang balita sa lugar na may lahing aswang ang pamilya nito. Ngunit sa katagalan, naging maayos naman ang lahat. Lalo pat si Liko ang naging mata ng mga magulang ni Simon kapag wala sila. Mabait ang binata at hindi ito nagsisinungaling. Madalas pang sinusumbong si Simon, lalo na kapag napapabayaan ang mga alagang kalabaw. Isang araw, nagsabi si Liko na aalis siya kasama ang pamilya. Hindi inaasahan ni Simon na babalik pala ito kagad. Hindi din naman alam ng binata kung saan ang tahanan ng kaibigan. Ang tanging alam lang nila, may kalayuan ang tahanan ni Liko. Pinagtataka lang ng mga magulang ng binata. Kinakaya ni Liko na maglakad ng malayo para makasama ang kaibigan. Ikaw pare, sinumbong mo na naman ako kay nanay. Siya nga pala, akala ko hindi na kayo babalik. Tsaka magpapasok ka na. Dito ka na mag-aaral. Parang ang layo naman ang nilalakbay mo para makapunta dito Tignan mo, nangingitim na nga yung ilalim ng mga mata mo. Tsaka mukhang pagod na pagod ka na
Wika ni Simon sa kaibigan. Nagkataon lang na napadaan ako sa pinagpapahingaan mo. May pinapabantayan sa akin si tatay eh. Tsaka Simon, alam mo naman na hindi ko kaya magsinungaling lalo na sa nanay mo. O siya, sige na. May pinapakuha pa pala ang tatay ko. Simon, magkita na lang ulit tayo bukas ha. Tugon ni Liko. Ano ba yung pinapabantay sa'yo, Liko? Tsaka bakit pabalik-balik ka sa sakahan? Wala ka namang alaga doon. Siya nga pala pare. Amoy mapanghiya. Ikaw ba yun? Tanong ni Simon. Ang dami mo namang sinasabi. Malalaman mo din. Basta sa ngayon, ligtas ka hanggat kasama mo ako. Tsaka hindi ako yung mapanghe, no? Naligo kaya ako. Malapit kaya yung bunganga sa ilong. Tugon ni Liko. Nagtawanan ang dalawa. Ito ang madalas sa tagpo ng magkaibigan. Biruan na nauuwi sa asaran at magtatapos sa halakakan. Sa tagal nilang magkaibigan, ni minsan ay hindi nito nagawang mapakilala si Simon sa mga magulang. Sinasabi na palagi itong wala sa tahanan. Ni minsan din, hindi niya nakitang kumakain si Liko ng lutong bahay. May mga pagkakataon pang dinadalhan niya ito ng pagkain, pero hindi man lamang tinitikman ang bigay sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga napapansing kakaiba sa kaibigan, mas pinili pa rin niya itong unawain. Hindi niya pinaparamdam sa kaibigan ang takot. Bagkus respeto ang binibigay ng binata kay Liko. Ilang sandali lang, nagpaalam na ang dalawa nang makita nila ang pagdilim ng langit. Dali-dali niyang hinila ang mga kalabaw pauwi ng tahanan para hindi na abutin ng malakas na ulan. Malayo pa lamang ay tinawag na nito ang ama. Nakasalukuyang nangunguha ng mga nasibak na kahoy. Tay, tulungan niyo po ko. Ang hirap po hilahin ng mga kalabaw eh. Ayaw na po nilang umabante. Wika ni Simon. Akin na yung toro. Ikaw na ang bahala sa iba. Mabilis mo na yung mahila dahil maliliit pa. Siya nga pala anak. Doon mo na sila itali sa likod ng bahay. Sa puno ng santol. Mapuno doon kaya hindi sila masyadong mababasa. Si Toro, dito ko na lang itatali sa gilid ng bahay. Tugon ni Tatay Mado. Sige po, Tay. Tay, bakit mahal na mahal mo yung si Toro? Pareho lang naman sila ng mga kasamahan niya. Malaki nga lang siya kahit may edad na. Pag-uusisa ni Simon. Maliban sa mga asahan mo sa pag-aararo, pamana pa ito ni Lolo Boboy mo. Kabilin-bilinan niya na ingatan ko itong kalabaw dahil ito daw ang magdadala ng swerte sa atin. Kaya nga nabili natin yung mga iba pa dahil dati ko pa itong kasama sa pag-aararo. O siya, sige na anak, itali mo na doon ang iba. Kumuha ka na ng ipapakain. Bilisan mo at pabagsak na ang ulan. Tugon ni Tatay Mado. Mabilis namang naisaayos ng binata ang mga kalabaw. Palubog na din ang araw ng mga sandaling ito. Malakas ang ulan at habang naghahapunan, muling napagkwentuhan ng kaanak si Liko. Maging ang mga magulang ni Simon ay nahihiwagaan kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ng kaibigan. Dala ng malakas na ulan at malamig na simoy ng hangin, napaaga ang pagpapahinga ng mag-anak. Madaling araw nang maalimpungatan si Simon dahil sa kalabog malapit sa silid. Bumangon siya at takmang sisindihan ng maliit na lampara.
Ngunit bigla itong nakarinig ng mahinang paghangos, kasunod ng pag-angil. Bigla itong kinabahan nang marinig ang mga kaluskos sa dingding ng silid. Dali-dali itong sumigaw na nagpagising sa mga magulang. Dahil sa gulat ng ama, napatakbo kagad ito sa silid ng binata na may dalang lampara at itak. "Tay, may aswang po. Diyan sa labas, tay." Wika ni Simon. Anong aswang ba ang pinagsasabi mo dyan, anak? Patulog ka na nga. Kung ano-ano yung iniisip mo, tinadamay mo pa kami ng nanay mo. Tsaka aswang, nakita mo ba? Baka nananaginip ka lang, anak. Abay, wala naman akong naramdaman eh. Baka si Toro lang ang narinig mo na kumakaluskos dyan sa gilid. Tugon ni Tatay Mado. Hindi ko po sigurado, tay. Pero parang kakaiba po. Baka nga po. Sige po, tay, matulog na po tayo. Nakalimutan ko si Toro pala yung nasa gilid ng bahay. Pasensya na po kayo ni nanay, ha. Wika ni Simon. Anak, manalangin ka bago matulog, ha? Halika nga. Uminom ka muna ng tubig bago bumalik sa higaan. Natatakot ka. Nasa kabilang kwarto lang kami ng tatay mo. Dagdag ni Nanay Edna. Pagtalikod ng mga magulang, kagad namang bumalik si Simon sa pagkakahiga. Sa pagkakataong yon, sinabi niya sa sarili na kung may mangyayari man muli, hindi na ito matatakot. Ilang sandali lang, nakaamoy siya ng pamilyar na amoy. Maya-maya pa ay napabalikwas ang binata nang marinig muli ang nakakakilabot na paghangos. Nagtalukbong na lamang ito ng kumot at tinakpa ng dalawang tenga. Nang sa ganon, wala na itong marinig pa. Hinayaan na lamang niya ito at pilit na pinikit ang mga mata. Sa awa ng Diyos, nakatulog naman ng mahimbing ang binata. Maaga pa lamang ay nagising ito sa sigaw ng ina. Dali-daling bumangon si Simon upang alamin ang mga nangyari. Mahabaging langit. Anong hayop ang may gawa nito? Kawawa naman ang maliliit na kalabaw. Hindi ko alam kung anong klase ng hayop ang may gawa nito. Wika ni Tatay Mado. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kagabi, tay. Ayaw niyo po kasing maniwala sa akin eh. Kawawa naman yung mga alaga natin. Pero bakit mukhang hinalukay lang yung bituka? Di wala man lang bawas, tay. Maliban sa wakwak yun tiyan. Buo pa naman po yung lamang loob eh. Ano na pong gagawin niyo dyan? Pwede ba po bang mapakatayan? Tugon ni Simon. Anak, hindi na pwede. Delikado at hindi natin alam kung anong klaseng hayop ang pumatay. Saka mahirap na. At baka kung ano pa ang mangyari sa kakain ng karne. Bado, ilibing nyo na lang ang mga yan. Wala na tayong magagawa pa. Wika ni Nanay Edna. Pinagtulungan ng mag-ama na buhatin ito papunta sa paglilibingan. Ngunit nakita nila na biglang sumulpot si Liko. Blanko ang mukha na tila puyat. Tinanong ito ni Simon at tumugon naman na napadaan lamang. At nagmamadali nang umalis sa lugar na tila may tinatakasan. Hindi na nagtanong pa ang mag-ama. Naging abala na ang mga ito sa paghukay. Ilang sandali pa'y natapos sila sa ginagawa. Napagpasyahan na mag-amang gawa ng maliit na kuralang iba pang maliit na kalabaw. Nang sa ganon, balagyan ng proteksyon laban sa kung anong mapaminsalang hayop. Halos maghapon itong trinabaho ng dalawa.
hanggang sa tuluyang matapos bago muling umulan. Hindi na napansin ng dalawa ang mabilis na paglipas ng oras. Nais lamang nila na matapos ang pagpapahingahan ng mga alaga. Tuwing gabi o kung masama ang panahon. Sa pagpapatuloy ng kwento, inusisa ng ama ang kalagayan ni Toro. Ayon dito, hindi na baling ang ibang kalabaw ang magkaganon. Wag lang ang paboritong si Toro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag si Toro ang nabiktima. Baka mapatay ko ng hindi sa oras ang nilalang na yan. Kailangan natin maglagay ng matibay na bakod. Hindi tayo sigurado sa kung ano ba talaga ang namiminsala. Wika ni Tatay Mado. Pero kung aswang man, bakit kaya hindi niya kinain yung kalabaw? Ano yun? Sinipsip niya lang yung dugo. Tanong ni Simon. Hindi tayo sigurado, anak. Kung aswang man yon, dapat tayong mag-ingat at maging alerto. Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Tugon ni Tatay Mado. Nako, kung ano man ang gumawa niyan, hayaan niyo na muna at pumasok na kayong dalawa. Nakahanda na ang pagkain. Napakaseryoso ng pag-uusap niyo ngayong araw. Mado, sige na. Mamaya niyo na tapusin yan. Kanina pa kayo hindi nagpapahinga. Wika ni Nanay Edna. Edna, di ba may kakilala kang albularyo? Paano kung tawagin muna natin? Itanong natin kung anong pwede nating gawin. Nababahala ako kay Toro eh. Tugon ni Tatay Mado. O siya, sige na. Papupuntahin ko na ngayon ang makahingi tayo ng pamproteksyon. Nakakabahala nga at nakakatakot. Wala pa naman tayo masyadong kapitbahay. Wika ni Nanay Edna. Nagbitbit ng payong ang ina at kagad na umalis. Naglakad ito papunta sa baryo, ilang metro ang layo sa kanilang tahanan. Sanay naman ang ina gayong araw-araw nitong ginagawang ehersisyo ang paglalakad. Padilim na nang dumating ang ina kasama ang albularyong si Mang Dodoy. At ang anak nitong si Natoy na umaalalay kapag medyo may kalayuan ang lugar na panggagamutan. Sa awa ng Diyos, hindi naman natuloy ang pagbagsak ng ulan ngunit mararamdaman sa lugar ang malakas na hangin. Indikasyon na may paparating na bagyo. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Umikot ang albularyo kung saan naroon ang mga kalabaw. May nakikita akong mga bakas. Batid kong may binabalikan sila dito sa lugar. Kilala nyo ang may gawa. Kailangan nyo maging alerto at kahit anong lapit nyo sa kanya, gagawin niya pa din ang gusto niya. Mado, nag-aalaga ka ng isang. Natigil si Mang Dodoy sa pagsasalita. Engkanto, yan din ang sinabi ni Tatay bago siya pumanaw. Hindi ako naniniwala dati, pero alam kong may kakaiba dyan sa alaga kong Toro. Tugon ni Tatay Mado. Kaya yan ang dapat mong pakaingatan. Alam ng halimaw ang taglay ng alaga mo. Binabantayan nila nang sa ganon. Mapa sa kanila ang bertod. May tamang panahon ang usaping ito. Sa ngayon, kailangan nyo ng pangontra laban sa anak ng dilim. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Dagdag na matanda. Naglagay ang albularyo ng pangontra sa paligid ng koral na ginawa ng mag-ama. Maging si Toro ay pinasok na din nila doon at ilang sandali pa. Natapos na ang ginagawa ng albularyo. Kasama ang anak. Nagpaalam na ito sa mag-asawa.
Nagbilin pa itong ipatawag lang kung magkakaroon muli ng problema. Naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa naghahating gabi at nagpapahinga na ang pamilya, bigla na lamang nagising si Simon. Tila may boses itong narinig sa labas at tinatawag ang pangalan. Hindi niya maintindihan kung bakit wala man lamang naramdamang takot ang binata. Sinundan lamang niya ang boses. Umiikot ito sa tahanan na tila nahihipnotismo. Naroon na siya sa tapat ng koral at may kung anong liwanag na nagmumula kay Toro. Nagulantang na lamang si Simon nang bumalik siya sa ulirat. Kaharap ng binata ang kalabaw na tila nagsasalita. Makailang beses nang tangkaing kunin ang mutya sa pangangalaga ko. Pero nang dahil sa inyo, hindi ito basta nakukuha. At bilang ganti ay pagkakaloob ko sa iyo ang mutya na ito. Tanggapin mo, aking kaibigan. Alagaan mo kagaya ng pag-aalaga mo sa akin. Sa takdang panahon, ikaw mismo ang makakatuklas kung ano ang dapat. Wika ni Toro. Hindi sigurado si Simon kung totoo ba ang nakikita at naririnig. Sinusunod lamang niya kung anong sabihin ng kaharap. Ipinasok niya sa bulsa ang hugis pangil na bato. Biglang nawala ang liwanag sa harapan ni Simon. At doon pa lamang napagtanto ng binata na naglalakad na pala siya sa putikan. Patakbong pumasok ng tahanan ang binata. Dumiretso sa banyo para maglinis ng paa. Nagtataka pa ito kung bakit nasa labas siya ng tahanan sa kalagitnaan ng gabi. Minuto lamang ang lumipas. May naramdaman itong kakaiba at may naamoy na pamilyar sa kanya. Biglang umalinsangan ang paligid. Ngunit wala na itong nararamdamang takot. Kinuha ang itak sa lagayan ng ama. Lumabas si Simon para alamin kung ano ang nangyayari sa paligid. Habang nagmamasid sa lugar, namataan niya na may nilalang na nakatuwad malapit sa koral na mga kalabaw. Kumikislap ang mapupulang mga mata. Sobrang pangit ng pagmumukha na nakabaliktad ang ulo. Walang takot na nilapitan ito ni Simon. Tinaas ang itak at sinugod ang nilalang. Dahil sa ingay kaya nagising ang dalawang mag-asawa. Dali-dali ang mga itong tumakbo palabas at nagulat ng masaksihan ng anak na nakikipagbuno sa aswang. Hindi lubos maisip ng ama kung paano nagawa ng anak na labanan ang nilalang. Gayong sa pagkakaalam nila, takot ito sa kahit konting kaluskos. Halos laylay na ang bahagi ng katawan ng nilalang. Patuloy pa rin itong tinatamaan ng pagdaga. Walang kahirap-hirap na nilalabanan ito ng binata. Anak, Diyos ko, bakit? Wika ni Nanay Edna. Edna, huwag ka nang maingay. May kakaiba sa anak natin, no? Hindi na yan si Simon. Ibang katauhan na yan. Hayaan na muna natin at baka. Natigil si Tatay Mados sa pagsasalita. Napatulala ang dalawa ng tigbasi ni Simon ang ulo ng aswang. Sa puwersang pinakawalan nito, tumilapon ang ulo ng nilalang sa malayo. Nakamasid lamang ang mag-asawa sa anak na duguan, habang hawak ang itak. Nang matapos ay lumingon ito at doon pa lamang nahimasmasan ang binata sa mga nagawa. Itay,
Ano po? Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Bigla itong nahimatay sa hindi malamang dahilan. Napatakbo ang dalawang matanda at tinulungan ng anak. Kinabukasan, tanghali na nang magising ang binata. Habang bumabangon ay hawak nito ang sentido. Pakiramdam niya ay binabarena ang ulo. Bumangon si Simon at lumabas papunta sa mga magulang. Nakasalukuyang kaharap ang albularyo. Binabati kita, Simon. Napatay mo ang hindi pangkaraniwang nilalang. Pinagkaloob sa iyo ng kalikasan ng kakaibang lakas at kaakibat nito ay gampanin. Wika ni Mang Dodong. Anak, pinahanga mo kami ng nanay mo. Wala na. Napatay mo na ang halimaw na gumagambala sa atin. Pinagmamalaki kita, anak. Pero si Toro, bukang hindi na din tatagal mula nang maipasa sa iyo ang bertod. Hindi na siya makatayo. Pero hindi bale. Sasanayin na lang natin ang mga maliliit na kalabaw. Ang mas mahalaga, ligtas na tayo ngayon. Dagdag ni Tatay Mado. Nahimatay ka dahil sa puwersang nilabas ng mutya. Hindi yung kinaya ng katawan mo. Ipahinga mo lang at ilang araw lang. Mawawala din yan. Sa ngayon, kung may mga kailangan ka, alam mo naman ang bahay ko, hindi ba? Muling wika ng manggagamot. Naging maayos ang pamilya ni Simon. Ngunit hindi pa din niya lubos maisip kung sino ba talaga ang napatay. Mula nang mangyari ang insidente, hindi na niya muling nakita pa ang matalik na kaibigan. Ilang taon niya itong dinala sa kalooban. Lalo pat naaalala niya ang samahang nabuo nila. Lumipas ang maraming panahon at iba na ang nagmamay-ari ng lupaing katabi nila. Ipinagpapasalamat niya sa may likha ang pinagkaloob sa kanya na hanggang ngayon nagagamit pa rin niya. Hindi man sa pagkakaroon ng kalabang elemento o aswang, bagkus nagagamit sa mga mabibigat na gawain at pasanin sa buhay. Magpasa hanggang ngayon, may 4 ng anak si Simon. Ngunit alam niya sa sarili na darating ang araw na maipapasa niya ito. Kasama ang mga alaala at karanasan na ipinagkaloob sa kanya ng mutya, ng pangil, ng kalabaw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Marlon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, namamasukan bilang bisor sa isang malaking call center itong si Marlon. At dahil may kalakihan ang kinikita, nagagawa nitong magpunta sa kung saan-saan. Madalas silang naga-out of town, pumupunta sa magagandang lugar sa bansa. At dahil dito, nagkaroon ng karanasan ang binata na tuluyang nakapagpabago ng kanyang paniniwala tungkol sa mundo. Mahusay sa larangan niya itong si Marlon. Kaya naman palaging nakakatanggap ng parangal ang binata. At ang isa sa mga pribilehiyong natanggap niya ay ang 5 araw na bakasyon sa lugar na nanaisin. Nang gabing natanggap ang parangal, kinausap ng binata ang mga kasama. Napagkasunduan ng mga ito na magpunta sa isang isla na sakop ng probinsya ng Iloilo. Kaya kinabukasan,
Kaagad na naghanda ang grupo upang bumiyahe. Ay, sa tinagal-tagal kong nakadistino dito sa Iloilo, ngayon pa lang ako pupunta sa isang islang yun ah. Sana masulit natin yung bakasyon na to, no? Wika ni Marlon. Pagkarating sa pantalan, sumakay sila sa bangkang maghahatid sa kanila sa mismong isla. 15 minuto ang biyahe bago nila ito narating. Namangha ang grupo nang dumaong sila sa lugar dahil sa sobrang linis nito. Bago pa man bumaba ng bangka, kinausap sila ng bangkero na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Oscar. Mga sir, ma'am, may mga bagay lang po akong ihahabilin sa inyo bago kayo buwaba. Nakikita nyo naman siguro kung gaano kalinis ang lugar, hindi ba? Panatiliin po sana natin ito at irespeto po natin ang mga batas at ordinansa ng lugar na ito. Wika ni Mang Oscar. Napatango na lamang si Marlon na kunwari ay nakikinig sa matanda. Ngunit nahalata ni Mang Oscar na tila wala sa kanya ang atensyon ng mga kabataan. Seryoso po ako sa mga sinabi ko. May kaukulang kaparusahan ng sino mang mahuling lalabag sa mga sinabi kong ordinansa. Kaya seryosohin niyo po sana ang mga habiling ko sa inyo. Muling wika ng matanda. Kagad namang nagbabaan sa bangka ang magkakaibigan. 3 lamang silang magkakasama ng mga sandaling yon. Dahil hindi tumutugma ang oras ng iba niyang kasamahan sa araw na napili nila. Marlon, mag-set up na tayo ng tent. Maggagabi na oh. Wika ni Shelly. Oo nga naman Mars. Parang uulan na kasi oh. Wala palang mga cottage dito. Dagdag ng isang binabaeng kaibigan na si Henry. Ababa, parang nakakalimutan nyo yata na ako ang boss nyo ah. Tulungan nyo ako. Ano kayo, siniswerte? Wika ni Marlon. Matapos mag-ayos ng kanilang mga gamit, diretsyong lumusong sa tubig ang mga kaibigan. Samantalang si Marlon naman, nagpaiwan para magluto ng kanilang makakain. At habang nag-iihaw ng liempo, napansin ni Marlon na tila walang ibang tao sa lugar kundi sila. Sakto namang pagdaan ni Mang Oscar, dali-dali niya itong tinawag upang kausapin. O Manong, wala po bang ibang nakatira sa lugar na to? Kasi pansin ko simula nang dumating kami, wala po ako nakitang ibang tao eh. Wika ni Marlon. Kagad namang huminto ang matanda at naupo sa tabi ni Marlon. Oo, sa gawing to. Walang masyadong nakatira. Ang susunod na baryo, mga mahigit 5 kilometro pa ang layo. Hindi kasi pumayag ang may-ari na may tumira dito sa lupain niya. Pero huwag kayong mag-alala. Ligtas ang lugar na ito. Ngunit kagaya ng sinabi ko kanina, respetuhin nyo lang ang kapaligiran. At isang bagay pa, nakikita nyo ba ang usok na yon sa gawing kakahuyan? Tugon ni Mang Oscar. Napatango na lamang si Marlon at muling nagtanong. Ano naman po yung meron doon? Tumayo ang matanda at muling nagsalita. Huwag kayong pupunta sa bahaging yon. Delikado. Huwag ka nang magtanong pa iho. Sundin mo na lamang ang mga sinabi ko kung ayaw niyong mapahamak. Tugon ng matanda. Saan naman po kayo pupunta Manong? Tanong ng binata. Mangingisda lang ako dyan sa malapit. Dito lang din ako nakatira sa paligid.
At habang nandito kayo sa isla, hindi ko kayo pwedeng iwanan. Tugon ni Mang Oscar. Naisip nitong ayain si Mang Oscar na sumabay sa kanilang kumain. At hindi naman ito tumanggi. O sige, manghuhuli lang ako ng tuyom at alimasag pangdagdag sa pagkain at mamaya magdadala ako ng lambanog para mainita naman ang mga katawan ninyo. Tugon ng matanda. Napangiti si Marlon dahil napagtanto nitong napakabait pala ng matanda. Ilang sandali pa ay dumating na ito. Bitbit ang malaking supot ng pinaghalong alimasag at mga tuyom. Nilapag niya ito sa tabi ni Marlon. Nagpaalam na uuwi para magbihis at kunin ang pinangakong lambanog. Pagsapit ng dilim, nagsimula ng mag-inuman ang pangkat. Tahimik lamang silang nag-uusap dahil na din sa habilin ng matanda na wag gagawa ng anumang ingay. Hindi naman naiwasan ni Marlon na mag-usisa. Nagtanong pa ito ng mga bagay-bagay kay Mang Oscar. Manong, huwag niyo po sanang mamasamain. Wala po ba kayong pamilya? Tanong ni Marlon. Biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. Nilapag ang hawak na baso. Wala na. Namatay sila dahil hindi nila sinunod ang mga sinabi ko noon. Tugon ni Mang Oscar. Biglang nabalot ng katahimikan ang paligid. Nagbago din ang timpla ng kanilang usapan. Naku Manong, pasensya na po kayo ha. Pero ano po pa talaga ang nangyari sa kanila? Muling tanong ng binata. Mahabang kwento at kulang ang isang galong lambanog para tapusin yon. Kaya uminom na lang tayo at hayaan na ang mga nangyari sa nakaraan. Tugon ng matanda. Sabay angat ng bote ng lambanog at pinaglalagyan ang mga baso nila Marlon. Matapos mag-inuman, nagpaalam na ang matandang uuwi. Nagsipasok na din sa kani-kanilang mga tent sina Henry at Shelly. At dahil may natitira pang inumin, nanatili si Marlon sa labas at pinagpatuloy ang pag-inom. Napakatahimik ng paligid ng gabing yon. Natanging alon lamang sa karagatan ang maririnig. Ngunit ilang minuto ang nakalipas. Bigla na lamang nakarinig ng mga kaluskos ang binata. Napatayo ito at tinawag ang mga kasamahan. Wala na kina Shelly at Henry ang sumasagot. Kaya sinilip niya ito sa kani-kanilang mga tent. Aba tignan mo nga tong mga to. Hoy, gumising nga kayo dyan. Wala pala kayo eh. Mga mahihinang nilalang. Wika ni Marlon. Pasuray-suray pa itong naglalakad. At dahil hindi man lamang sumagot ang mga kasamahan, pinili na lamang nitong bumalik sa sariling tent para matulog. Ngunit bago pa man tuluyang pumasok, napansin ng binata ang bilog na buwan. Panandalian niya itong tinitigan. Nanlaki ang mga mata nang bigla itong nagbago ng kulay. Pulang-pula ito na parang binuhusan ng dugo. Hindi nakaalis sa pwesto ang binata na tila natigalpo. Nagbalik lamang sa ulirat si Marlon nang bigla siyang tapikin ni Mang Oscar sa balikat. Utoy, anong ginagawa mo sa labas? Pumasok ka na nga sa tent mo at magpahinga. Wika ng matanda. Napalingon naman si Marlon na tila nagtataka kung ano bang nangyari. O Mang Oscar, akala ko ba magpapahinga ka na?
Manong, tignan niyo po yung... Natigil ito sa pagsasalita. Dahil nang ituro nito ang buwan, nagbalik na ito sa dating kulay. O bakit? Anong meron, iho? Anong nangyari sa buwan? Tanong ni Mang Oscar. Nakangiti pa ito habang nakatingin sa kanya. Hindi na lamang ito sinagot ni Marlon. Sa isip-isip ng binata, marahil bunga lamang ito ng kalasingan. Wala naman po, Manong. Sige na po, matutulog na ako. Kita na lang po tayo bukas, ha? Tugon ng binata, sabay pasok sa tent. Kinabukasan, ginising si Marlon ng masarap na amoy ng inihaw na isda. Dali-daling lumabas ang binata at nakita si Mang Oscar. Naghahanda na ng kanilang agahan. Aba, tignan mo nga naman, oh. Inihaw na lapu-lapu. Ikaw ba ang nakahuli niyan, Manong? Bungad ni Marlon. Oo, iho. Halagisingin mo na ang mga kasamahan mo. Mag-aagahan na tayo. May dala kong masarap na kapeng barako. Tugon ni Mang Oscar. Habang kumakain ay naalala ni Marlon ang nangyari kagabi. Siya nga pala, Manong. Kagabi, nakita kong pulang-pula yung buwan. Ano po bang ibig sabihin nun? Tanong ni Marlon. Biglang natigilan sa pagkain si Mang Oscar. Tinitigan nito ang binata at nagsalita. Ano ka mo? Pulang buwan. Minsan lang mangyari ang ganyang kaganapan. At ito ang panahon na dapat kayong mag-ingat. Pagkatapos ng agahan, maghanda na kayo dahil aalis na tayo dito. Wika ni Mang Oscar. Napansin naman ni Marlon na aligaga ang matanda. Bakit naman, Manong? Nag-e-enjoy pa nga po kami. Ano po bang meron? Tanong ni Marlon. Biglang nag-iba ang timpla ng matanda at nagalit. Huwag na kayong maraming tanong. Kailangan na ninyong umalis dito. Sundin nyo na lang ang sinasabi ko para wala nang mapahamak. Tugon ng matanda. Ngunit nagpumilit pa din ang magkakaibigan. Manong, baka naman pwedeng sa hapon na lang kami umalis. Sayang naman kung babalik na tayo sa bayan. Maaga pa naman eh. Pakiusap ni Henry. Ewan ko sa inyo. Ang titigas ng ulo nyo. Sige, babalikan ko kayo mamayang 3:00 ng hapon. Hindi na dapat tayo abuti ng dilim sa lugar na ito. Tugon ni Mang Oscar. Dali-daling umalis ang matanda. Naiwan naman sina Marlon na nagtataka. Ano kaya nangyari kay Manong? Bakit biglang nagalit yun? Ang ayos-ayos naman ng salubong ko sa kanya kanina. Wika ni Marlon. Hayaan mo na yun, Marlon. Ganito na lang. Bakit hindi na lang tayo lumipat ng pwesto? Doon, oh. Wika ni Shelly. Habang tinuturo ang bahagi ng dalampasigan sa likod ni Marlon. Napalingon ang binata at nakitang halos katapat ito ng sinasabing lugar ni Mang Oscar. Naku, Shelly, wag na dyan. Pinagbawal ni Manong ang pumunta sa parting yan eh. Delikado daw. Tugon ni Marlon. Hindi nga. Alam mo, Marlon, mas maganda siguro na i-explore natin tong lugar. Tara, libutin natin ang isla. Mamaya na tayo magligbet. Malay mo magbago bigla ang ihip ng hangin.
Wika naman ni Henry. Matapos ay sabay silang naglakad ni Shelly sa tinuturo nitong lokasyon. Guys, ano ba? Bumalik kayo dito. Delikado nga daw dyan, sabi ni Manong eh. Sigaw ng binata. Ngunit lalo pa siyang inasar ng mga kasama. Wala nang nagawa si Marlon kundi sumunod sa mga ito. Manghang-mangha ang grupo sa mga nakikita nilang tanawin. Mula sa magagandang bato na namuo dahil sa paghampas ng alon, hanggang sa naglalakihang mga punong balot na mga baging. Ang ganda. Pang-horror movie pala itong lugar na ito, Marlon. Wika ni Henry. Oo nga, Marlon. Bakit kaya ayaw tayong papuntahin dito? Tanong ng dalaga. Hindi na namalaya ng grupo ang oras. Inabot sila ng 3:00 pag-iikot. Medyo may kalakihan din ang islang yon. Binaybay ng 3 ang dalampasigan sa paligid ng isla. Uy guys, bumalik na tayo. Hapon no, baka hinahanap na tayo ni Mang Oscar. Wika ni Marlon. Wala namang nagawa ang mga kaibigan dahil sa pangungulit ng binata. Ngunit nang pabalik na sila, tila nag-iba ang paligid. Naku po, saan na tayo dadaan? Hindi ko na alam kung nasa na tayo. Wika ni Henry. Inikot ni Marlon ang tingin sa paligid. Ngunit maging siya ay hindi na din alam ang kanilang kinaroroonan. Mabuti pa, maglakad-lakad tayo papunta doon. Wika ng binata. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo at napansin ng mga ito na tila papasok sila sa loob ng gubat. Magdidilim na ng mga sandaling yon. Unti-unti nang nakakaramdam ng takot si Marlon. Paano to, Marlon? Saan tayo pupunta nito? Takot na tanong ni Shelly. Ito ang napapala ng katigasan ng ulo natin eh. Kung sumunod na lang sana kayo sa sinabi ko, hindi na tayo umabot pa sa ganito ah. Ayan, ngayon paano tayong babalik? Ang mabuti pa, huwag na tayong umalis dito. Gumawa kayo ng apoy. Sigurado kung hinahanap na tayo ni Mang Oscar. Tugon ni Marlon. Dali-daling nag-ipon ng tuyong sanga ang magkakaibigan. Matapos gumawa ng apoy, nagpaikot ang mga ito sa siga habang inaantay na may dumating para tulungan sila. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarinig ng kaluskos ang binata. Napatayo ito at nagsimulang tawagin ang pangalan ni Mang Oscar. Mang Oscar, ikaw na po ba yan? Nandito po kami, Mang Oscar. Sigaw ni Marlon. Ngunit walang sumasagot. Sa halip ay huminto lang ang mga narinig nilang kaluskos. Parang hindi naman yata si Mang Oscar yun, Marlon. Wika ni Henry. Matapos itong magsalita, bigla na naman nilang narinig ang mga kaluskos. Muling tinawag ni Marlon si Mang Oscar. Ngunit hindi pa din ito sumasagot. Biglang napasigaw si Shelly nang lumabas mula sa kadiliman ng gubat ang isang malaasong nilalang. Nanlilisik ang mga mata. Kitang-kita ang matatalas ng ngipin. Patuloy itong umaangil habang papalapit sa kanila. At akmang sasagpangin na sila ng nilalang, ay saka namang paglabas ni Mang Oscar. Inundayan ito ng taga ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito napuruhan. Tumakbo palayo ang elemento hanggang sa muli itong naglaho sa kadiliman.
Sinabihan ko na kayong wag lalayo at aalis tayo ng 3:00. Ngayon tignan nyo ang ginawa ninyo. Hindi nyo ba alam na ito ang panahon para lumabas ang mga aswang at manginain? Ang pulang buwan ang pinakaiintay nilang pagkakataon. Dahil sa ganitong oras sila higit na malakas. Wika ni Mang Oscar. Napatingala si Marlon at napansin na bilog ang buwan. At unti-unti nitong nakitang nagbabago ang kulay. Mang Oscar, ayan na naman po. Nagiging pula po ulit yung buwan. Sigaw ni Marlon. Umalis na tayo dito. Bilisan ninyo! Tugon ng matanda. At habang nasa daan, ramdam ng grupo ang mga kaluskos at angil sa paligid. Biglang napahinto si Mang Oscar dahil may nakita itong figura ng lalaking nakatayo sa gitna ng daan. Dito lamang kayo sa likod ko. At wag na wag kayong lalayo. Wika ni Mang Oscar. Maya-maya ay naglabas ito ng latigong gawa sa buntot ng pagi. Inantay ng matanda ang susunod na kilos ng kalaban. Laking gulat nito nang biglang mawala ang nilalang. Dali-dali silang nagtatakbo palabas ng gubat hanggang sa marating ang dalampasigan kung saan naroroon ang kanilang mga kagamitan. Sasakay na sana sa bangka sina Marlon nang bigla na lang may humawak sa kamay ni Shelly. Hinila ng kung anong nilalang ang dalaga pabalik sa kagubatan. Maswerte na lang at nadampot ni Marlon ang sagwan at kagad itong pinalo sa kamay ng nilalang. Dahilan para mabitawan nito ang dalaga. Kasunod nito ay ang paggagupit ni Mang Oscar ng buntot pagi sa likod ng nilalang. Napahiyaw ito at naglulupasay sa lupa dahil sa sobrang sakit. Pinagpapalupa ito ni Marlon hanggang sa tuluyang nawala ng malay. Inakala nilang tapos na ang labanan. Ngunit nang tumingin si Marlon sa direksyon ng buwan, nakita nito ang napakarami pang figura ng nilalang na nakatayo sa burol. Manong Oscar, napakadami po nila. Wika ni Marlon. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na panahon ito ng mga aswang? Naantala ang kanilang pagdiriwang dahil naabutan ko kayo. Pasalamat na lang at nakita ko ang usok na mula sa siga. Dahil kung hindi, malamang nakalagay na ang mga ulo ninyo sa kaldero at pinagpepestahan na ng mga aswang ang lamang loob nyo. Tugon ni Mang Oscar. Inutusan nito si Marlon na sumakay sa bangka habang pinipigilan ang mga elemento. Sa kabila ng edad ni Mang Oscar, hindi maitatangging napakalakas pa din ito at napakaliksing kumilos. Dinig na dinig din ni Marlon ang pagbigkas nito ng mga hindi maunawaang salita mula sa wikang Latin. At ang bawat matamaan ng hawak nitong latigo, kagad tumatakbo palayo. Ang ilan sa mga ito ay namamatay, lalo pa kung matamaan sila sa leeg. Ilang sandali pa humupa na ang pag-atake ng mga aswang. Pinili na lamang ng mga ito na manatili sa kinatatayuan dahil alam nilang kamatayan lamang ang nag-aantay sa kanila sa oras na mapalapit kay Mang Oscar. Kinuha ng matanda ang pagkakataon upang tumakbo papunta sa bangka. Dali-dali itong tinulak sa tubig at pinaandar. Habang papalayo sa isla, kitang-kita nila Marlon ang paglapit ng mga aswang sa dalampasigan. Sumisigaw ang mga ito habang sinusubukang lumusong sa tubig dagat. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila makakaabot. Masusunog sila sa tubig dagat.
May nasaktan ba sa inyo? Tanong ng matanda. Hindi makapagsalita sina Marlon na mga sandaling yon. Hindi pa rin sila makapaniwalang napadpad ang kanilang pangkat sa isang isla na punong-puno ng mga aswang. Pagkarating sa bayan, kinausap sila ni Mang Oscar na huwag ipagsasabi ang nangyari. Dahil sa oras na kumalat ito sa karamihan, maaari silang balikan ng mga aswang. Hindi po ako makapaniwalang buhay pa po ako ngayon. Salamat po sa iyo, Mang Oscar. Wika ng binata. Wala nga naman. Sana lang maging aral na sa iyo ang nangyaring ito. Palagi kayong sumunod sa mga sinasabi ng mga nakakatanda. Tugon ni Mang Oscar. Opo Manong, malaking aral po ito para sa akin at sa mga kasamahan ko rin. Salamat po talaga Manong. Muling wika ng binata. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling sikreto ang kaganapang iyon. At dahil din dito, nagbago ang paraan ng pamumuhay ni Marlon. Nawala na ito ng ganang magala-gala kung saan-saan. Itinuon na lamang ng binata ang oras sa ibang mapaglilibangan, kagaya ng paglalaro ng basketball. Malaki din ang naging pagbabago ng binata sa paniniwala. Lahat ng ito ay dahil lamang sa pulang buwan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, kagaya ng palaging tinuturo sa atin ng mga nakakatanda, matuto tayong makinig sa kanila. Makinig sa mga panuto at bilin. Dahil hindi lamang ito para sa kanila, kundi para na din sa ating kapakanan. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.